Ito ang kasaysayan ng artistang pinapantasya ng napakaraming kababaihan sa Pilipinas. Totoo bang 3 pantalon ang suot niya nang siya ay pumasok sa bilangguan dahil sa takot na matsurva ng napakaraming bilanggo? Ano ang nangyari sa kanya sa loob? Ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkakakulong? Tinaniman nga ba siya ng ebidensya ng mga pulis o talagang meron siyang malaking pagkakasala? Sumali nga ba siya sa NPA at umakyat ng bundok para makipaglaban sa gobyerno? Totoo bang naging kaibigan niya si Joe Maciso? Sino ang nagpasuko sa kanya? Bakit pinatay ang kanyang ama? Gayong suportado ito ni Ferdinand Marcos. Bakit pinatay pati ang tinuturing niyang ikalawang ama? Sino-sino ang mga sikat na artista ang kanyang nakaugnayan? Kilalanin natin si Robin Padilla. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Robin Hood Ferdinand Carino Padilla o mas kilala sa screen name niyang Robin Padilla ay ipinanganak noong Nobyembre 23, 1969 sa Daet, Camarines Norte. Ang kanyang pangalan ay nakuha sa pinaglilihian ng kanyang ina na Robin Hood na pomada na gamit ng kanyang ama. Nang bibinyagan na siya ay ayaw daw pumayag ng pare at gusto itong papalitan dahil ang Robin Hood daw ay isang kalaban at magnanakaw. Pero ayaw din ng kanyang ina na palitan ito kaya iminungkahi ng pare na kabitan na lamang ng Ferdinand ang kanyang pangalan, hango naman sa pangalan ng dating hari ng Spain na ginawang santo. Ang kanyang ina ay si Lolita Eva Carino, isang aktres, at ang kanyang ama naman ay si Casimiro Roy Bustamante Padilla Sr., isang aktor, direktor at politiko. Biniyayaan ng 4 na lalaking anak ang pagsasama nila Eva at Roy, sina Royette, Romel, Rustom, na ngayon ay isa ng trans woman na nagngangalang Binibini o Bibi Gandang Hari, at si Robin. Lahat sila ay naging mga aktor. Bukod sa kanyang mga sikat na kapatid ay marami pang half-sibling si Robin. Ang opisyal na naitalang bilang ng magkakapatid ay nasa 48. Maayos naman ang relasyon niya sa mga ito at ang magkakapatid ay hindi iniinda kung sila ba ay half, basta sa kanilang paningin ay magkakapatid sila. Ayon sa kanyang ina, bata pa lang daw si Robin ay mabait at mapagbigay na ito. Minsan umuwi daw si Robin na wala ng suot na polo. Nang tanungin ng ina ay ibinigay daw ito ni Robin sa isang bata na walang damit. Minsan naman ay umuwi daw itong putikan at mayroong nakabalot sa kanyang polo, isang kuting na hindi pa nakadilat. Naawa daw kasi siya dahil nakita niya itong nasa kanal. At ang pinakamalaking inuwi daw ni Robin ay isang taong grasa na itinago niya sa trailer ng kanyang ama. Nang questionin ng kanyang ina ay sinabi lamang daw ni Robin na wala yan ma. Iyon pala ay tao na ang kanyang inaalagaan. Naawa daw si Robin dahil naglalakad lang at pinagtiyagaan na daw itong alagaan hanggang unti-unting bumuti ang lagay. 3 taon daw silang tumira sa Baguio ngunit naging pasaway siya doon kaya dinala sa Manila. Nag-aral ng elementarya si Robin sa Siena College of Quezon City at para sa maagang parte ng kanyang high school naman ay sa St. Louis University Boys High School sa Baguio. Sa edad na 17 ay tumigil ng high school si Robin upang mag-focus sa kanyang pag-artista. Kalaunan ay natapos niya ang high school habang sinisilbi ang kanyang prison term. Pagkatapos niyang makulong ay kukuha siya ng kursong criminology sa Philippine College of Criminology at kanya itong matatapos. Isa na rin malahil sa dahilan ng pagkakaudlot ng kanyang pag-aaral ay ang pagkamatay ng kanilang padre de pamilya na si Roy Padilla Sr. noong 1988 nang si Robin ay 17 taong gulang pa lamang. Si Robin Sr. ay dating aktor at direktor bago pumasok sa politika. 4 na beses siyang naging mayor sa bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte. Naging SSS Commissioner noong administrasyong Ferdinand Marcos Sr. Hindi nakatikim ng talo si Roy Sr. at hanggang ngayon ay hindi pa natatalo ang kanyang record na manalo sa lahat ng presinto ng Camarines Norte nang siya ay tumakbo bilang vice-gobernador. Naging representative din siya ng Batasang Pambansa
artista at gobernador ng Camarines Norte noong administrasyong Cory Aquino. Pero pagdating ng January 17, 1988, isang araw bago ang national elections ay pinagbabaril si Roy Sr. habang nangangampanya sa Maylabo, Camarines Sur. Nagkaroon siya ng itinuturing niyang ikalawang ama sa katauhan ni Cabanatuan Mayor Honorato Perez na aniya ay inalagaan siya at tatay pa ang tawag niya dito. Taong 1995 ay sinubukan ni Robin na pumasok sa politika kung saan magiging running mate siya ni Mayor Perez na tatakbo bilang governor. Si Robin naman bilang vice governor. Tinutulungan ni Robin sa pangangampanya si Mayor Perez. Kwento ni Robin, nang dumating daw sila sa Lupao, Nueva Ecija, ay may nagsabi na sa kanyang isang reliable source na mainit na sila at hindi magtatagal ay babanata na silang dalawa ni Mayor Perez. Inabisuhan ni Robin ang kanyang tatay-tatayan na huwag mo nang masyadong maglalabas o kaya ay isama siya kapag lalabas dahil siya naman talaga ang main target. Upang mas mapatibay ang kanilang seguridad ay bumili pa ng whiteboard si Robin at nagsagawa ng security briefing. Pero matapang daw talaga ang kanyang tatay-tatayan at pinaslang na nga ito ilang linggo bago ang 1995 elections. Hindi makapaniwala si Robin sa sinapit ng kanyang kaibigan at tatay-tatayan. Mas marumi pa daw ang politika kaysa sa paggawa ng pelikula dahil totoo ang patayan dito at parang mga barbarian ang pag-iisip ng mga tao. Pinalitan si Mayor Perez ng kanyang asawang si Virginia Custodio Perez bilang kandidato sa pagkagobernador at si Robin pa rin ang running mate pero pareho silang natalo. Pagpasok sa showbiz, ayon kay Robin ay pangarap talaga niyang maging isang astronaut. Pero bata pa lang daw ay mahilig na din daw talaga siyang gumanap ng malaaksyong stunt na ikinagagalit ng kanyang ina dahil aakit siya ng mataas na lugar gaya ng bubong o bundok bago tatalon habang sumisigaw ng "Ako ang bida". Idol daw niya noon ang kanyang pinsan na si Rudy Fernandez na siyang kapanahunan noon sa showbiz. Kwento ni Robin, na-discover daw siya nang pumunta si Direk Deo Fajardo sa Baguio upang mag-direct ng concert. Nais daw nitong kunin ang kanyang Kuya Romel para sa coming-of-age comedy film na Baguette. Pero ayaw daw ng kanyang kuya. Dito na daw inialok ng kanyang ina na si Robin na lamang ang kunin dahil siya ang sakit ng ulo. Pagkamatay ng kanyang ama ay nagdesisyon si Robin na mas mag-focus sa pagiging artista upang makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng kanyang pamilya. Una siyang inilagay sa Lovingly Yours, Helen, kung saan siya ang kontrabida na mangmamaltrato sa mga kilalang bida noon gaya nila Herbert Bautista at Aga Mulak. Panahon daw noon ng Regal Shocker, isang TV horror series kung saan sa kanya ibinibigay ang mga role ng nakakatakot na nilalang o tao. Nagsimula siyang mag-transition sa bida nang mapanood siya ni Mother Lily at makitaan ng talento. Tinanong niya si Robin kung gusto bang subukan ang drama at umuo naman ito. Pinag-workshop niya si Robin at ipinares sa magagaling na artista gaya nila Maricel Soriano at Chris Aquino. At nagawa nila ang pelikulang Anak ni Baby Ama na ipinalabas noong taong 1990. Ang pelikulang ito ay tuluyang nagpakinang sa bituin ni Robin na labis na magpapasikat sa kanya. Binansagan pa siyang bad boy of Philippine cinema dahil sa pag-portray niya sa mga anti-hero na karakter o iyong hindi tugma sa tipikal na bida. Magkakaroon pa ito ng sequel pagdating ng 2002 na pamamagatang Hari ng Zelda, Anak ni Baby Ama 2. Mula sa dating nakikisakay lang sa production service ay nabigyan siya ng sasakyan at down payment para sa isang bahay, kontrata at iba pang special treatment. Kada nga daw maglalabas siya ng sigarilyo ay aabot sa 5 ang maglalabas ng lighter upang ipagsindi siya. Aminado siyang lumaki ang kanyang ulo. Madalas daw siyang papasok ng lasing, kung minsan ay late pa. Umabot pa daw ang kanyang record na 3 days late pagkakakulong. Gaya ng iba pang kapanahunan niya ay mahilig sa baril si Robin. October 26, 1992, bandang 8 p.m. Nang maulan na gabi ay nasagi ng minamanehong sasakyan ni Robin ang isang balot vendor. Ngunit hindi siya tumigil at kalaunan ay nadakip ng mga pulis sa may bandang MacArthur Highway sa Angeles City. Nakumpiska sa kanya ang isang .357
.57 caliber revolver, isang .38 caliber revolver, isang baby Armalite rifle, at 6 additional live double-action ammunitions ng .38 caliber revolver. Wala daw ang mga kinakailangang authority at permit to carry and possess. Kwento ni Robin, hindi daw totoong walang papel ang kanyang mga armas. May MOMR daw ito o Mission Order and Memorandum Receipt. Noong panahon daw na iyon ay nakita ng mga pulis na mayroon siyang mga armas at naroon din daw ang media. Inabisuhan na daw siyang isuko ang kanyang mga armas at mag-tame down pero naging matigas pa rin daw ang kanyang ulo. December 3, 1992, sinampahan ng kasong illegal possession of firearms and ammunitions si Robin sa Regional Trial Court ng Angeles City. April 25, 1994 ay hinatunan siya ng hukuman ng Angeles City RTC ng indeterminate penalty from 17 years, 4 months and 1 day of reclusion temporal as minimum to 21 years of reclusion perpetua as maximum. Pero hindi ito matanggap ni Robin, kaya nagtago siya at umakyat sa bundok ng Bicol at Quezon kung saan kasama niya ang mga NPA. Pinuntahan pa nga daw siya ng kanyang ina upang pababain pero tumanggi siya at sinabing NPA na siya. Umiyak na lamang daw ito at umalis. Sunod naman ay umakyat ang kanyang nooy long-time girlfriend pa lamang na si Lizelle Sicangco at sinabihan siya na okay lamang kung gusto niyang ipaglaban ang karapatan ng mga tao. Pero hindi daw ba siya nahihiya na sa tapang niyang iyon ay tinakbuhan niya ang kanyang kaso. Ang maaalala daw ng tao sa kanya ay tinakbuhan niya ang kanyang kaso, hindi ang ipinaglaban niya. Tinamaan daw ang kanyang ego at dahil dito ay bumaba siya ng bundok at sumuko. Bago pumasok sa loob ng bilibid ay naisip na ni Robin ang lahat ng posibleng mangyari sa kanya. Gaya ng sa mga ginagampanan niyang karakter na nakakulong ay naisip niyang magiging magulo sa loob na puro away, bugbugan at saksakan ang mangyayari. At para sa pansariling proteksyon ay 3 daw ang suot niyang pantalon para kung sakaling siya ay chuchurvahin ay mahihirapan man lamang ang mga ito. Pagpasok niya ng selda ay ipinatawag siya ni Mayor Bunsoy sa gitna, isang kalbo at malaking tao. Habang papalapit si Robin ay naisip niyang mangyayari na ang panggugulpi sa kanya at iba pang maaaring gawin sa kanya. Mas lalo pa siyang kinabahan nang paupuin siya sa gitna. Habang tinitingnan niya ang mga mukha ng may 60 kapwa bilanggo, ay nagulat siya nang bigla na lamang siyang i-pray over. Mga born again pala ang mga ito. Nasa kabila ng kanilang mga itsura ay mga relihiyoso. Napaiyak na lamang daw si Robin dahil mali pala ang kanyang konsepto sa kanyang pagpasok sa loob. Pagkatapos na nilang magdasal ay nagkaroon ng kainan at ipinagtimpla pa siya ng mayor ng kape bago binigyan ng mga Bible verses. Naging turning point daw ito sa kanyang buhay at sa unang gabi niya ay nagdasal siya at nagpasalamat sa Diyos na hindi nangyari ang kanyang mga ikinatatakot. Hindi sumali sa kahit anong gang si Robin sa loob at nagpakabuti. Nang makita niya ang kalagayan ng kakulangan sa higaan ay humingi siya ng tulong sa mga kapwa-artista na mga nagsidonate naman. Isang araw, may kumatok daw sa kanyang pinto at sinabing hinahanap daw siya ni Sultan Kiram. Ito ay si Sultan Jamalul Kiram III ng Sulu, ang sultan na sinasabing may-ari ng Sabah sa Malaysia na ipinaglalaban nila dating Presidente Marcos Sr. at Diosdado Macapagal dahil hitik ito sa natural na yaman at natural gas. Nang pumunta si Robin sa visiting hall, si Sultan Kiram ay kinausap lamang siya nito at tinanong kung ano ang relihiyon niya. Sinabi ni Robin na siya ay Jehovah's Witness. Noong 1980s, nagpalit ng relihiyong ito sina Robin, ang kanyang ina at 3 sa mga kapatid nilang babae kasama na rin si Rustom. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, ay sinabi ni Sultan Karim na padadalahan siya ng preacher kinabukasan. Umuo lamang si Robin at kinabukasan ay may dumating nga. Ilang beses pa siyang pinuntahan ng preacher hanggang sa itinuturo na daw ang way of life sa kanya na sabi ni Robin ay iyon ang wala sa kanya. Parang full rehabilitation daw ang nangyari sa kanya at tuluyan na nga siyang nagpa-convert sa Muslim. Ito din ang dahilan kung bakit naisip niyang magtayo ng therapeutic center sa loob ng bilibid, ang Inmates Crusade Against. Doon daw kasi ay talagang tumayon mula for ang mga inmates dahil sa pagiging si Robin ang nag-expose na mayroong pagawaan ng
sa loob ng bilibid. Kwento ni Robin, nang maamyendahan ang sintensya ng pagkakakulong sa kasong kinasasangkot ni Robin ay naging 6 to 8 years na lamang ito mula sa dating 17 to 21 years. Pagdating ng 3 taon ay pwede ka nang mabigyan ng pardon o parole. April 1998 ay binigyan siya ng conditional pardon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at pagdating naman ng November 2016 ay binigyan naman siya ni dating Pangulong Duterte ng absolute pardon. Mga nakarelasyon, ito ang mga babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Number 1, Lizelle Sicangco. Teenager pa lamang sila ay magkasama na sila. Hindi iniwan ni Lizelle si Robin sa mga pinagdaanan niya sa buhay kahit pa makulong siya noong 1994. Taong 1996 sila ikinasal sa isang Muslim ceremony sa loob ng bilangguan habang sinisilbi ni Robin ang kanyang sintensya. Biniyayaan ng 4 na anak ang kanilang pagsasama, sina Queenie, Kylie, Zerilyn at Ahmad Ali. Pero ang kanilang 20 taong pagsasama at 13 taon na kasal ay natapos noong taong 2007 matapos na sila ay mag-divorce. Si Lizelle ay nakabase na sa Australia at may bago ng minamahal. Ito daw ang pinakamasakit na naranasan ni Robin. Hindi niya daw sinisisi si Lizelle dahil karapatan nitong lumigaya at alam niyang marami siyang kasalanan at kalokohang nagawa habang nagsasama pa sila. Pero labis daw siyang nalungkot lalo na nung dumating ang New Year na mag-isa lamang siya habang naririnig niya ang mga fireworks sa labas. Pero iniligtas siya ng kanyang aso, si Robin the Dog, na palagi niyang kasama hanggang kwarto, isang Belgian Malinois na ay ang sarili nitong buhay. Sabi nga ng mga matatanda, sagip buhay daw ito. Number 2, Jubel Salvador. Naging leading lady ni Robin si Jubel sa pelikulang Carnap King, The Randy Padilla Story noong 1989, kung saan ginampanan ni Robin ang karakter ng half-brother niya sa totoong buhay na si Randolph Randy Padilla na tinaguriang Carnap King. Mayroon silang isang anak na lalaki na nagngangalang Miko. Ayon sa isang article mula sa Spot.ph, noong 2011, sinabi di umano ni Jubel, hindi si Robin ang tunay na ama ni Miko, kundi isang ex-boyfriend niya na itinanggi ang bata. Kinuha lamang daw ni Robin ang responsibilidad dito para tulungan siya. Number 3, Lea Orosa. Leading lady ni Robin si Lea noong 1990 sa pelikulang Sa Diyos Lang Ako Susuko. Nagulat na lamang ang lahat nang malamang nagdadalang tao si Lea sa anak nila ni Robin na pinangalanan niyang Camille. Number 4, Dolly Ann Carvajal. Si Dolly ay anak ni Inday Badiday. Nagkaroon sila ng panandaliang relasyon at itinrato siya bilang reyna ni Robin noong mga panahong iyon. Number 5, Sharon Cuneta. Taong 1991 nagkaroon ng relasyon sina Sharon at Robin habang ginagawa ang pelikulang Maging Sino Ka Man. Pabirong tawag ni Robin kay Sharon ay Ma'am at naging tawagan naman nila ang kambal sa isa't isa dahil natatapos nila ang sasabihin ng bawat isa. Idol ni Robin si Sharon dahil nung panong iyon ay sikat na talaga si Sharon at mas naunang naging artista ito kaysa sa kanya. Naging malalim ang pagmamahalan ng dalawa sa isa't isa na halos humantong sa kasalan. Hiningi na ni Robin sa ama ni Sharon ang kanyang kamay para sa kasal. Ngunit hindi natuloy dahil nang malaman ni Sharon na may nabuntis ng iba si Robin ay nagdesisyon siyang maghiwalay na at manatili na lamang magkaibigan. Ang pinakamasakit na tattoo nga daw ni Robin ay ang ipinilagay niya sa dibdib niya na Sharon, I will for you. Number 6, Vina Morales. Taong 1992 nagkatambalan sa pelikulang Miss na Miss Kita, ang utol kong Hoodlum 2, sina Vina at Robin. Si Robin ang unang boyfriend ni Vina na talagang kinabaliwan daw niya, lalo na at 18 lamang siya noon. Tutol ang mga magulang ni Vina kay Robin na kilalang babaero noong panahong iyon. Number 7, Rufa Gutierrez. Nagkalapit ang dalawa sa set ng Love Kita, Bilib Ka Ba noong 1994. Pero ito ang taon na nakabanggaan ni Robin ang batas at ang ina ni Rufa ay tutol sa kanilang namumuong relasyon. Chris Aquino. 18 lamang si Chris at 20 naman si Robin nang maging magkasintahan sila. Una silang nakita sa 18th birthday TV special ni Chris. Crush noon ni Robin si Chris at niligawan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga liham.
Nang maging magkasintahan sila ay palagi daw siyang dinadala ni Chris sa mga event sa Malacanang dahil presidente pa noon ang kanyang ina na nooy tutol kay Robin. Sa huli ay natapos ang kanilang pagmamahalan. Sabi ni Robin ay siya daw ang naging problema at hindi niya nabigyang halaga ang mga ginawa ni Chris para sa kanya. Number 9. Monique Wilson. Ayon sa isang website, niligawan daw ni Robin si Monique nang magsama silang gumawa ng isang pelikula. Sinasabing binuhat ni Robin si Monique mula sa hotel room nito papunta sa kanya pero walang romantikong naganap. Dahil lingid sa kaalaman ni Robin ay lesbian si Monique. Number 10. Mariel Rodriguez. Unang nagkasama si Mariel at Robin nang mag-guest si Robin sa Wawawi kung saan isang regular co-host si Mariel. Muli silang nagkita sa parehong linggo sa isang birthday party kung saan sinabihan siya ng isang bisita na type daw siya ni Robin. 2 weeks lamang daw ang guesting ni Robin sa show pero hindi daw siya nakaramdam ng takot sa paglapit nito sa kanya. Nakita din daw niya kung gaano kamahal ni Robin ang mga tao doon. Doon lamang daw siya nakakita ng ganoong kasincere sa mga tao. Kung sila daw ay nagmamadali pa uwi paput ng kotse, ay mananatili daw si Robin ng ekstrang 1 oras pa para sa mga nagpapapicture. Naging maayos at open daw sila sa isa't isa noong umpisa pa lamang. Non-negotiable daw ang Mindanao at mga anak niya. At si Mariel naman ay sinabing okay lang siya sa simpleng buhay pero kailangan niya ng aircon at siya lang ang asawa. Isang whirlwind romance ang nangyari sa kanila. May 2010 sila nagkakilala at pagdating ng August ay nagpakasal na sila. 15 years ang tanda ni Robin kay Mariel. Taong 2016 ipinanganak ang panganay nilang si Maria Isabella at ang ikalawa nilang si Maria Gabriela naman ay ipinanganak noong 2019. Hanggang dito na lang. Kayo, ano masasabi nyo sa kasaysayan ni Robin Padilla? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.